Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Euro 4 na, pumunta pa sa Euro 2. Saan ka ba naman? Okay na sana ang sasakyan mo. Makakaiwas ka na sa posibleng phase out pagdating ng panahon. Ngayon pa naman na nagkakagulo itong mga jeepney operator saka mga jeepney drivers. Dahil nga doon sa modernization, kailangan lahat ng mga modern jeeps na tatakbo, kailangan ay Euro 4. Ngayon, yung pong sasakyan mo, Euro 4 ka na, bakit pinalitan mo pa ng makina na Euro 2? Ano po bang dahilan? Sabi ko nga po dito sa nakaraang vlog ko na posibleng magkaroon ng phase out. Kasi nga ito na nga po sisimulan na dito sa mga pampublikong jeep na ito po ay gawing Euro 4. Itong mga makina na to hindi naman talaga umabot kahit Euro 2 man lang. So ngayon, doon sa modernization, isa po sa requirement, dapat ang lahat ng engine, ang lahat ng mga bagong jeep o yung modernized jeep na tatakbo sa ating mga kalsada, sa ating mga lansangan, dapat po ay nandoon sa Euro 4 emission standard dahil yan po ang ating standard na sinusunod dito sa Pilipinas. Pero pwede kang mag-Euro 5 at pwede ka ring mag-Euro 6 depende sa budget ng operator nung bibili ninyong mga sasakyan. Ngayon, bakit ba itong sinasabi natin kanina Euro 4 na pumunta pa sa Euro 2? Ito po kasi mga kapatid, marami pong mga sasakyan ngayon o yung sabihin na natin yung mga modelong sasakyan, ang kanila pong mga engine block ay aluminum. Noong araw, ang engine block po, ang ginagamit po ay cast iron. Yun nga lang, medyo prone talaga siya sa kalawang. Kaya karamihan ng mga lumang mga makina, lalong-lalo na itong Isuzu Crosswind, pati yung mga ibang engine block, kinakalawang po ang kanilang cooling system. Kasi nga po, yung cast iron ay prone po yan sa kalawang, lalong-lalo na kung magkakaroon ng problema yung iyong cooling system. Ngayon mga kapatid, dito po sa amin sa Autorans, may mga na-repair na rin po kami tulad yung Kia Rio noon, nag-overheat siya. Napunta po kami sa general overhaul ng makina kasi nga po yung engine block niya ay aluminum, nag-warp din yon. Ngayon, ito pong Nissan X-Trail dito, ilang shop na rin yung pinanggalingan, nag-overheat siya, nagbabawas siya ng tubig at meron siyang back pressure. Kasi nga po ay warp din yung kanyang engine block. So pagdating dito sa amin, kinalas na namin yung makina. Yun nga lang, ang problema, kapag po kinakalas nyo yung makina, lumalaki po yung labor cost. Dahil kapag po nag-general overhaul tayo, tatanggalin mo yung block, lahat ng mga parts na nakadikit sa kanya, na naka-incorporate sa kanya, alisin mo yon. Ibababa mo transmission, lahat-lahat yon. Dahil kukunin mo lang yung engine block para madala mo diyan sa machine shop. So ang mangyayari po, nag-overheat ka lang, ang naging trabaho, general overhaul. Kasi nga po, yung aluminum na engine block niya, kailangan nating dalhin doon sa machine shop. Ngayon, ito po yung sinasabi ko kanina, na naka-Euro 4 na, bakit bumalik pa sa Euro 2? Meron po kasing makina na napakahina niya pagdating sa overheat, yung 4N41. Karamihan po nung mga makina na to kapag na-overheat, nagwa-warp, nababasag, ganun po ang nangyayari. Nagbe-break talaga yung engine block nito dahil nga po aluminum. Diesel engine po ito. Ngayon ang problema, kapag po ito ay nag-overheat, talagang nagwa-warp yung kanyang engine block. Nasisira po talaga. Ngayon kapag nasira yung engine block, siyempre bibili ka, napakamahal din po ng makina na to. Dahil ito po ay Euro 4, modelo pa to. Kaya ang nangyayari ngayon, bumibili ngayon itong mga nasisiraan ng makina na to ng 4D56, ibinabalik nila doon sa luma. Kesa bibilin mo itong surplus na engine ng 4N41, medyo mahal din siya. Yun nga lang, Euro 4 ka na, bumalik ka pa sa Euro 2. Ang problema kasi dito, yung engine block, wala ka namang mabibiling brand new. Kung meron man siguro, napakamahal mga kapatid. Kaya ang nangyayari po dito, mapipilitan silang magpalit ng 4D56 na engine. Hindi po yun pasok doon sa Euro 4. Kung ganun ang mangyayari, ang ganda-ganda na, CRDI ka na, electronic na yung system mo, yung makina mo, tapos nagpalit ka ng 4D56, pinababa mo yung iyong standard. Ngayon, pag nagkahigpitan, mga kapatid, kasama ka ngayon sa mape-phase out. Kasi hindi ka naka-Euro 4 na engine. Yung iba nga, mga kapatid, binabasag pa yung catalytic converter. Biro mo, Euro 2, may catalytic converter, binasag, hindi ka na ngayon Euro 2. Euro 4, may catalytic converter, binasag. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Kasi daw nakakapagpabagal. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Ang catalytic converter, ang trabaho niyan, harangin yung mga lason, katulad ng mga nitrogen oxide, hydrocarbons, carbon dioxide, harangin, bawasan. Kaya nga po, kapag po kayo ay nagpa-emission test,
may mga figures dyan, may mga numero dyan na kailangan ipasa nyo. Pag hindi nyo naipasa yun, syempre babagsak ka ngayon dito sa emission. Ngayon, halimbawa mga kapatid, ayan, itong si L300 na dating naka Euro 4 na engine, original niya Euro 4, 4N41. Nabasag ang block, nagpalit ng 4D56. Pag naghigpit po ang gobyerno dito sa emission, kapag ginamit na talaga nila yung emission, kapag naghigpit na po ang gobyerno dito sa emission para bawasan yung mga bumabiyahe sa lansangan na hindi po Euro 4. Kasi ganito po yan eh. Halimbawa, Euro 4 yung standard natin. Ipapa-emission nyo yung sasakyan nyo. Ang standard doon, Euro 4. Ngayon, sigurado babagsak doon yung Euro 2. At babagsak din doon yung mga talagang hindi man lang nakaabot ng Euro compliant na yan. So pagbagsak nyo at mahigpit na yung batas natin, hindi nyo ngayon maibabiyahe yan hanggat hindi nyo na ipapaayos. Ang ibig lang sabihin nun, magpapalit ka ng makina. Kailangan mong maging compliant para ka na ring na-phase out. So, ganun sa US. Hinigpitan ni President Biden yung kanilang, sa California to hinigpitan nila yung kanilang emission para yung mga hindi makakapasa doon, hindi nila maibabiyahe yung kanilang mga internal combustion engine na sasakyan. Kaya nga doon, dumadami yung bumibili ng mga electric vehicle. So dito, hindi ko alam kung i-implement yan. Pero kapag po talagang sumikad na itong EVIDA law, sumikad na itong ating Clean Air Act, mga kapatid, yan yung unang-unang instrumento ng gobyerno. Pag hindi kayo nakapasa sa emission, kapag ginamit na talaga ng totohanan yung emission testing na yan, yan po ang magpapabagsak sa atin. Dapat, yung mga sasakyan nyo, malaman nyo po kung ang inyong engine block ay aluminum or cast iron. Kasi po, dapat ingatan nyo ng todo ang inyong mga sasakyan. Dahil karamihan po ng mga engine block ngayon ay aluminum. At kapag po iyan ay na-overheat nyo ng matindi, talaga po pwede siyang ma-warp. So kung mawa-warp naman yung block, may tsansa pa siyang maayos ng machine shop kasi babawasan lang yun, i-replace ng konti yun. Kaya lang, may mga pagkakataon po, tulad nung isang naging customer namin dito, pina-replace niya yung block niya, ang problema, umusli naman yung piston. So pag usli ng piston, tumatama siya doon sa cylinder head. Nagka-problema rin. Tumatagas yung oil, pati yung tubig dun sa gilid, hindi napansin. So yun po yung naging problema. At kapag po kasi nire-replace yung block natin, nag-iiba rin yung compression ratio. So marami pong magiging effect doon sa makina natin kapag ginawa ng paraan. Pero merong iba lumulusot kasi kung maliit lang yung kanyang pagkakabengkong, simpleng-simple lang yung pagkaka-replace sa kanya, yun, pumapasa pa yun. Kami dito sa Autorans, dahil may mga na-encounter na rin po kaming ganyan, at walang budget minsan yung ibang mga customers namin, ang ginagawa namin, nire-replace ko na rin po yung piston. Yung talagang hindi siya aabot doon sa cylinder head. Kaya po dito, bumili po ako ng lathe machine. Nagtotorno po kami ng mga ganyan. Simpleng overheat lang, yung naging problema ng sasakyan, ang nangyayari po, na-general overhaul na siya dahil kailangan mong kunin yung block. So isa yan sa pinaka malaking problema nitong mga aluminum ang kanilang mga engine block. Dapat hindi siya mag-overheat. At kung na-experience nyo na medyo tumataas ang kanyang temperature o kaya nagbabawas ang inyong coolant sa inyong radiator kasi nga humihina na yung ikot ng inyong fan, yung inyong radiator fan. Pag humina kasi yung ikot ng inyong radiator fan dahil medyo may problema na yung motor niyan, yung DC motor niyan, paayos nyo na kagad yan. Kaya po nababawasan yung inyong coolant dahil hindi niya halos napapalamig itong inyong cooling system. So nag-i-evaporate, kaya po yan nababawasan. Kapag po ganun, ipaayos nyo kagad. Ngayon, balikan natin mga kapatid yung makina na 4N41, na ito nga po yung makina ng L300. Wala naman akong sinasabing against dito sa makina na to. Kasi ang problema lang dyan, kung ma-overheat mo, at matindi yung overheat, talagang masisira yung block niya. Kasi unang-una, napakainit po talaga ng mga diesel engine. Matindi po kasi ang compression niyan. Kaya pag yan ay nag-overheat, halos mapasabog mo talaga yung engine block po na yan ng 4N41. Kaso ang problema, kapag ka nasira, yung iba, ang desisyon nila, pinapalitan nila ng ibang makina, yung 4D56. So galing ka na sa electronic, bumabalik ka ngayon dito sa hindi electronic o parang digital ka na, babalik ka pa dito sa analog. So gusto mo ba yon? Ngayon, kung halimbawa po, talagang nagka-problema yung inyong 4N41, pwede ka na mga lumipat doon sa 4D56 na electronic. Huwag po yung manual. Yun nga lang, siyempre, kailangan mong bilhin yung buong system nun. Pati yung wiring harness, pati yung computer. So, medyo malaki talagang gastos.
Kaya po ang maipapayo ko po sa inyo, kapag po ang inyong sasakyan ay merong ganito na mga aluminum engine block, iingatan nyo po ng todo yan. Dahil kapag po nagkaroon talaga ng phase out, kapag ito natuloy, yan pong mga sasakyan na yan ay hindi na po yan makakabiyahe. Mapupunta siya sa phase out. Pwede lang mangyari dyan dahil hindi naman ipinagbabawal talaga dito sa Pilipinas na magpalit ka ng makina, magpapalit ka ngayon ng Euro 4 na engine. So, paghahandaan po natin yan. Yung mga makina ngayon, dapat hindi siya mag-overheat, mga kapatid. Dapat iyan ang bantayan nyo, lalong-lalo na kung iyan ay aluminum ang inyong engine block. Hindi katulad ng mga lumang engine na naka-cast iron, hindi mo yan basta-basta ma-warp, hindi mo yan mapapasabog kasi napakatibay niyan. Ang talagang nagkakaproblema dyan ay yung cylinder head kapag iyan ay nag-o-overheat. Kaya po kung sakali yung mga Euro 2 na mga sasakyan, gusto nyong magpalit ng makina, piliin nyo na yung Euro 4 kung kayo po ay mag-upgrade. Ngayon, kung naka-Euro 4 na kayo at na-experience nyo ngayon itong problema na to, huwag kayong mag-Euro 2 kasi meron tayong kinakaharap na malaking problema pagdating ng panahon. Mga kapatid, balik po tayo. Ito na po yung transmission na ilalagay ko dito sa Toyota Fortuner. Ito po ay surplus na transmission, galing pa po ito ng Malaysia. Ito po ay kinuha namin dito sa importer na nandiyan sa Blumentritt. Ang talagang mga parating niya ay galing ng Malaysia o kaya ay nanggaling ng Thailand. So, bakit po kami nagsettle sa surplus na transmission? Kasi po yung brand new, around 200,000 po ang halaga. Pero ito, mahal din. 90 plus thousand din po ang bilhin ng may-ari dito. Pero sila na po ang nag-usap ng importer. Ang kagandahan lang po dito mga kapatid, ang laban namin dito, kung sakaling ito ay may problema, papalitan nila. Yun po ang laban namin. Ngayon, kaya naman ako nag-settle na dito sa surplus. Kasi po, nung ipinakita ko nga po dun sa mga nakaraang vlog ko, itong nangyari sa transmission nitong Toyota Fortuner, ay talaga pong may mga nadurog na pyesa doon sa loob ng transmission na hindi naman po kasama doon sa rebuilding kit. So ibig sabihin, bumili man ako ng rebuilding kit, mapipilitan pa rin akong humanap ng mga pyesa na yon na wala naman po talagang mabibili. Ang isa lang ding solusyon doon, bibili ka ulit ng katay na transmission. Mas medyo delikado yon kasi kung hindi mo rin maibalik yung mga pyesa na nawala at kung meron pang nadamay doon sa loob, ang casing po kasi nito nagasgas ng todo eh. So talagang magkakaroon ng problema, magkakaroon ng singaw yon. Kaya no other way, para maayos natin yung lumang transmission, yung nasira, ang way lang po talaga ay makabili po ng transmission. Ito nga pong surplus. Maganda naman ang laban natin dito. Kapag hindi gumana, palit at may warranty po silang ibibigay. Medyo lugi lang ako ng konti dahil kapag hindi gumana, magpo-pull down na naman ako at mag-aakyat na naman ng transmission. Pero sana maayos itong nakuha natin dahil ito naman po ay hindi galing dito sa Pilipinas. Talagang hinintay pa namin to yung mga parating nila nitong mga nakaraang linggo at nakasama na nga po itong transmission na to. Mga kapatid, alagaan nyo po ang inyong mga sasakyan kasi mahal. Hindi siya maliit na pera. Kami po, ang labor cost namin dito mura lang eh. Pero yung mga piyesang binibili natin tulad nitong transmission, tulad ng makina na 4N41, papalitan mo ng 4D56 dahil nga nababasag yung block niya pag nag-overheat. Hindi po siya maliit na pera, napakalaki ng nauubos nyo. Ito pong vlog ko ngayon ay follow-up lang po ito doon sa mga gustong mag-Euro 4. Kasi nga po, yung nakaraang vlog natin, sabi natin na kapag magpapalit ka ng makina, piliin mo na yung Euro 4 compliant na engine. Yun nga lang, kabaliktaran yung nangyari, nasa Euro 4 na, pumunta pa sa Euro 2, nasa kama na, pumunta pa sa sahig. So sana wag mangyari po sa inyo yan. At para hindi po mangyari sa inyo yan, yung mga sinabi natin na alagaan nyo na wag mag-overheat ang inyong mga engine na gumagamit ng aluminum block. Dapat hindi po yan talaga mag-overheat. So ang babantayan nyo dyan ay yung inyong cooling system para makaiwas kayo sa malaking problema at malaking gastos. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. 56,000 subscribers na po tayo ngayon.